Nagsimula ang palabas sa isang binata na si Junwoo na nagising isang umaga at nagpa siya na huwag pumasok sa paaralan at sa halip ay nais nitong gugulin ang araw sa paglalaro ng video game. Nakita nito ang isang note sa kanyang ina at hiniling nito sa kanya na lumabas sila at bumili ng pagkain, ngunit hindi ito pinansin ni Jun at nagtungo sa kanyang computer para maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. At habang naglalaro sila, ang isa sa kalaro niya ay sumigaw at sinabing buksan nito ang TV at tignan ang balita. Mabilis binuksan ni Jun ang TV kung saan nakita nito ang isang reporter, ngunit biglang naputol ang balita. Kinuha nito ang kanyang telepono, ngunit nakita niyang walang itong signal at sa pagtingin nito sa bintana nakita nito ang mga tao na tumatakbo sa takot at ang ilan ay inaatake ang bawat isa ng walang dahilan. At sa kanyang takot nakita nito ang isang babae na kinagat ang isang babae sa isang nakakahabag na eksena. Si Jun ay nagulat at hindi maintindihan ang nangyayari at hindi nagtagal narinig nito ang mga tao na sumisigaw sa loob ng kanyang apartment habang sumilip ito sa butas, ngunit wala itong nakita. At sa oras na bubuksan nito ang pinto, pumasok ang kanyang kapitbahay at sinabi ng lalaki na ang lahat ng tao sa labas ay tila nababaliw at ang kapatid nito ay naging zombie at hiniling na manatili siya sa loob. Tumanggi si Jun at sinabing kung may problema siya ay dapat itong tumawag ng pulis. Sinubukan siyang pakalmeyan ng lalaki at nagmakaawa na hayaan lamang siyang gamitin ang banyo at pagkatapos ay aalis ito. Pumayag si Jun at pinapasok siya at samantala ang signal ng TV ay bumalik at iniulat ng balita na ang mga network ng komunikasyon ay hindi matatag at ang buong lungsod ay nasa kaguluhan dahil sa isang impeksyon at ang mga nahawaan ay naging mga zombie. Ang isa sa mga sintomas ay ang pagdurugo mula sa mata kasama na ang matinding pananakit. Biglang naalala ni Jun ang kanyang kapitbahay sa banyo at nakaramdam ng panganib habang mabilis itong kumuha ng kutsilyo. Lumabas ang kapitbahay na tinatakpan ng isang sugat sa kanyang leeg habang itinaas ni Jun ang kutsilyo upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan ng lalaki na pakalmahin siya at iginiit na ayos lamang siya at kailangan lamang nito manatili ng isang oras, ngunit napansin ni Jun ang dugo sa kamay ng lalaki at nagsimulang mataranta. At hindi nagtagal ang mata ng lalaki ay nagsimulang magdugo habang tumingin ito sa salamin at sumigaw ng nakakatakot at marahas na ng inag ang kanyang katawan. Ang kanyang braso ay umikot ng hindi natural hanggang sa ganap itong magbago sa isang zombie at sumugod kay Jun na sinusubukan kagatin siya. Lumaban pabalik si Jun at nagawang itulak siya palabas ng apartment at sinaksak siya habang pinipilit nitong pumasok sa loob. Isinarado ni Jun ang pinto sa tamang oras at sa pamamagitan ng butas nakita nito ang isang malaking zombie na inatake ang lalaki at nilamon nito. Si Jun ay ganap na nagulat at hindi gumawa ng ingay at natatakot na baka marinig siya ng zombie. Nagsimulang pumasok ang dugo sa ilalim ng pintuan at si Jun na labis ang takot ay kinaladkad ang isang malaking ref sa harap ng pinto upang harangan ito. Nagmadali ito sa banyo at hinugasan ang kanyang mukha at umaasang lahat ito ay isa lamang bangungot. Sinubukan itong tawagan ang kanyang kapatid na babae, ngunit ang signal ay masyadong mahina. Pagkatapos ay dumating ng isang mensahe at sinabing huwag ito mag-alala sa kanila dahil ligtas ito kasama ang kanilang ina. Sinabi nito na huwag bubuksan ang pinto at siguraduhin nito na ang pagkain niya ay tatagal at mag-ingat sa mga zombie. Tumingin si Jun sa larawan ng kanyang pamilya at nagdarasal para sa kanilang kaligtasan habang tinipon nito ang mga natitirang pagkain sa bahay at napagtanto na kokonti na lang ito. Habang nagsisi ito at sinabing dapat nakinig ito sa kanyang ina at umalis para bumili ng pagkain. At sa sumunod na umaga inulat ng balita na ang outbreak ay mas lumalala at maraming tao ang nagiging zombie. Nagtanong ang reporter sa isang doktor kung ano ang dapat na gawin ng mga tao at tumugon nito na ang mga zombie ay lubhang marahas at dapat na manatili ang bawat isa sa loob at mag-imbak ng maraming pagkain na aabot ng 2 buwan. Nakita ni Jun ang mga tao online na nagpo-post ng litrato nila at mga address at nagmamakaawa sa mga army at pulis ng tulong. At dahil dito isinulat nito ang kanyang sariling detalye sa isang pirasong papel at kumuha ng larawan at inilagay ito sa internet sa pag-aasang mailigtas siya. Nakita nito ang isang video ng lalaki na lumabas sa balkoni hawak ang kanilang telepono at sinusubukan na kumuha ng signal, ngunit nawalan ito ng balanse at nahulog. Nagbigay ito kay Jun ng ideya habang inilagay nito ang kanyang telepono sa isang drone at inilagay ito sa kanyang VR upang kontrolin ito. Pinalipad nito ang drone at pinagmasdan ang mga gusali pati na ang mga zombie sa lugar. Lumipad ito ng mataas para makahanap ng signal at gumana ito habang mabilis nitong tinwagan ng kanyang kapatid, ngunit sa oras na mangyari ito ang battery ng drone ay namatay at bumagsak ito kasama ang kanyang telepono. Nawala ng pag-asa si Jun habang nagtungo ito sa kanyang computer at sinubukan na maglaro upang palipasin ang oras, ngunit nawala din ang network. At sa gabing yun narinig nito ang kakaibang ingay mula sa kalsada at sumilip ito sa bintana, ngunit isang putok ng baril ang muntik nang tumama sa kanya. At sa labas isang babaeng pulis ang sinusubukan na tumakas sa kawang ng mga zombie kung nasaan naubusan na ito ng bala at sa oras na magpalit ito ay hindi pa rin sapat. At sa oras na lalapit ang zombie sa kanya sinubukan itong barilin ang kanyang sarili ngunit nabigo ito.
Nahulog ang baril habang kinaladkad siya ng mga zombie at sumisigaw sa buong kalsada. Nasaksihan ni June ang lahat at nakita ang nahulog na baril dahil kailangan din niya ito upang protektahan ang kanyang sarili. Nang biglang malakas na katok ang umalingaw sa kanyang pinto habang kinuha nito ang isang baseball bat at naghintay sa kung anong paparating. Ang katok ay napakalakas kung saan ang ref na nakaharang sa pinto ay bumukas at sa kanyang gulat isang zombie ang lumitaw mula sa likuran nito. Napagtanto ni June na hindi nito malalabanan ang zombie nang matagal kaya tumakbo ito sa balcony at iniisip ang marahas na pagtakas. Nagmadali ito at nagkunwari na tatalon ngunit sa katunayan ay kumapit lamang ito sa gilid na nakasabit. Ang zombie na sumusunod sa kanya ay nahulog sa paniniwalang tumalon si June na ikinamatay ito. Tumingin si June sa ibaba at nakaramdam ng kaginhawaan at mula sa malapit nakita nito ang kawang ng mga zombie na nasa kalsada at kabilang sa kanila ang babaeng pulis na naging zombie. Mabilis na inayos ni June ang pinto sa kanyang apartment upang maiwasan ang anumang panghihimasok. At habang tinitignan nito ang gulo sa loob nakita ni June na lahat ng pagkain na natira ay natapon sa ref dahil sa pag-atake ng zombie. Nakaramdam ito ng lungkot dahil ito ang huli sa kanyang supply at doon narinig nito ang isang babae na sumisigaw sa kalsada habang kinuha nito ang kanyang tablet at nagsimulang mag-record ng video at sinabing pangalawang araw na niya ito na nakakulong sa bahay at hindi niya alam ang gagawin. At matapos ng 7 araw na nakakulong inilabas ni June ang mga alak ng kanyang yumaong ama. Tinakpan din ito ang buong balcony ng mga sapin at harang upang hindi siya makita ng mga zombie. Nanood ito ng balita na patuloy nagpapakita ng mga eksena ng zombie na kumakalat sa lansangan habang kumain ito ng noodles at aksidenteng naitumba ang bote ng tubig. At dahil nagalit sa kanyang sarili napilitan itong inumin ang tubig sa lamesa at sa kabila ng pangyayari ayaw pa rin ni June na iwanan ng bahay kahit pa na gusto nitong kunin ang baril ng pulis na babae. At nang muli nitong buksan ng TV ito uli ang balita at walang pagbabago at wala rin solusyon at pinipilit pa rin ng mga tao na manatili sa loob. Ilang araw ang lumipas na walang update nagsimulang inumin ni June ang alak ng kanyang ama ng madalas at sumasayaw ng walang tigil sa apartment na labis ang lasing. At sa kalasinggan nito nagsimula itong mag-hallucinate na bumalik ang kanyang pamilya habang nakita nito ang kanyang ina at tumakbo upang yakapin siya at napagtanto na lahat ng ito ay imahinasyon niya lamang. Naluha ito ng husto mula sa emosyonal na pagod at labis na matinding uhaw. At nang maglaon nakatanggap si June ng isang voice message mula sa kanyang ina. At dahil desperado na marinig ang kanyang boses lumabas ito sa bintana upang makakuha ng signal kung saan gumana ito kung saan sumagot ang kanyang ina at sinabing nasa kumpanya sila at may mga zombie na pumapasok sa lugar. Pagkatapos ay narinig nito ang kanyang ina at kapatid na sumigaw habang inaatake sila ng mga zombie kung saan naputol ang linya. Umiyak ng labis si June na halos masira ng bait at sa gitna ng galit winasak nito ang lahat sa paligid kasama na ang TV. At dahil dito lumabas ito sa pintuan at pinagpapatay ang mga zombie sa kanyang pintuan at nagsimulang sumigaw at nagwawala sa kalye. Nakita nito ang kanyang kapitbahay na ganap ng zombie at kumakain ng bangkay. Lumapit ito sa kanya ngunit sumigaw si June sa kanya na umatras ngunit sa kasamaang palad ang ingay ay umakit sa mga malapit na zombie. Tumakbo si June patungo sa elevator at umaasang tumakas ngunit sa loob nito ay may mga zombie din. Mabilis itong tumakbo at nagtago at pinipigilan ang kanyang paghinga upang manatiling tahimik. At kalaunan muli itong bumalik sa kanyang apartment ngunit isang bulag na zombie ang nasa likuran niya. Nanatiling tahimik si June at sa kabutihang palad ang bulag na zombie ay dumaan lamang at hindi siya napansin at nagawa nitong makabalik sa kanyang apartment ngunit ang ingay sa pagsara nito ng pinto ay umakit sa atensyon ng mga zombie. Nagsimula silang kumatok sa kanyang pinto habang hinawakan ni June ang doorknob ng mahigpit at lumalaban gamit ang kanyang buong lakas. Lumipas ang 20 na araw na ubos ni June ang lahat ng alak at tumingin ito sa labas at nakita ang Decorienteng substation na sumabog. At hindi nagtagal ang buong gusali ay nawalan ng power at mas lumala ang kawalan ng pag-asa. Kinuha nito ang kanyang camera upang gumawa ng huling video ngunit hindi na ito makapagsalita at nagpasya na lang natapusin ang kanyang sariling buhay. Nagtali ito ng isang lubid at naghanda na isabit ang kanyang sarili at habang nawawalan nito ng malay isang pulang laser ang tumutok sa kanya mula sa kabilang apartment at itinulo nito ang salitang no. Natigilan si June sa kanyang pagtatangka at pinakawalan ang kanyang sarili at lumalabas na isang babae sa kalapit na gusali na si Kim ay nakita siya at sinusubukan na pigilan siya gamit ang kanyang laser. Nagpatuloy itong nagsignal sa kanya at ginamit ang board na may nakasulat at hiniling na huwag itong magsalita ng malakas upang maiwasan itong maalerto ang mga zombie. Sumang-ayon silang mag-usap gamit ang senyales sa kamay at tinawag siya nitong tanga sa pagtatangka nitong magpakamatay at sumang-ayon sila magkita sa bintana tuwing umaga. Ngumiti si June dahil nakakita ito ng nakaligtas at ang pag-asa ay bumalik sa kanyang puso. Samantala naglagay si Kim ng trap sa kanyang pinto at malapit sa mga armas at sa kabutihang palad mayroon itong sapat na supply ng pagkain.
At sa sumunod na umaga nagising si June at napagtanto na nasobrahan ito sa tulog habang nagmadali ito sa bintana at hindi nito nakita si Kim. Ngunit kalaunan ay lumitaw si Kim na sinusuri ang paligid bago lumabas sa bintana. Pinagalitan siya nito at sinabi na nahuli siya at humiling ito ng tawad kay Kim at pinakilala nila ang isa't isa. Nang biglang nakita ni Kim ang isang zombie sa loob ng kanyang apartment at sinabi nito kay June na magkikita ulit sila sa bintana bukas ng alas 7 ng umaga. Bumalik ito sa loob at nakita na nahuli ang zombie sa isa sa mga trap habang kinuha nito ang isang palakol at tinapos ito. At sa gabing yun nagsimulang umulan at si June at Kim ay sinamantala ang pagkakataon na kumuha ng tubig ulan gamit ang bawat tasa at mangkok na mahahanap nila. At sa sumunod na umaga lumitaw si June sa bintana na halatang nagugutom at nagpasya si Kim na padalhan siya ng pagkain. Sinubukan nitong maghagis ng bola na nakakabit sa isang lubid upang makagawa sila ng isang linya sa pagitan nila ngunit nabigo ito. Ang layo ay masyadong mahaba pagkatapos ay inilabas ni June ang pangalawang drone na mayroon siya at sa pagkakataon na ito itinali niya ang lubid. Pinalipad nito ang drone sa apartment ni Kim at matagumpay na gumawa ng linya sa pagitan nila at nagawa ni Kim na magpadala ng pagkain sa kanya kung saan labis ang tuwa nito nang matanggap niya ito. Nagpasalamat ito sa kanya ng buong puso ngunit ang kanyang kaligayahan ay mabilis na punta sa pagpapanik nang mapansin nito ang kaguluhan sa ibaba. Ang isa sa mga zombie sa ibaba ay humawak sa lubid na inihagis nito at kinuha ito ng may labis na puwersa. Ang taling na nakatali sa lamesa ay nagsimulang dumulas at tinamaan si Kim dahilan upang mawalan ito ng malay at ang lamesa ay nakabitin mismo sa labas ng kanyang bintana. Sinamantala ng zombie ang sitwasyon at nagsimulang umakyat sa lubid patungo sa kanya at nang makita ito desperado si June na gumawa ng paraan. Nagsimula itong maghagis ng bote sa zombie upang pigilan ito ngunit hindi ito umaabot sa kanila. Patuloy na umakyat ang zombie at sa pag-iisip ng mabilis pinalipad ni June ang kanyang drone at pinalipad ito direkta sa zombie at sinusubukan itong gambalahin. Samantala isang malaking grupo ng mga zombie ang nagsimulang umikot sa gusali ni June at sinusubukan na makapasok. Ang zombie na umaakyat kay Kim ay nakuha ang drone ngunit sa oras na mararating nito ang kanyang bintana nabawi ni Kim ang kanyang malay at mabilis na pinutol ang kamay ng zombie bago ito umabot sa kanya. Ang mga zombie sa ibaba ay sumigaw sa kanya at samantala si June ay naglagay ng duct tape sa kanyang sapatos upang itago ang yabag ng kanyang paa at kumuha ng isang stick. Lumabas ito sa kanyang apartment at nakita ang katawan ng kanyang kapitbahay sa sahig. Kinuha nito ang susi ng lalaki at pumasok sa apartment at sa loob dumiretso ito sa ref at kinuha ang lahat ng pagkain na makukuha niya. At sa isa sa mga silid nakita nito ang isang bangkay na nakahiga at marahan niya itong tinignan kung buhay pa nang biglang umatake ang isang zombie mula sa kanyang likuran at ginamit ni June ang patay na katawan bilang panangga at tumakas at nagawang makabalik sa kanyang apartment. Kinain ni June ang pagkain na nakuha nito at nagtabi ng ilan para ipadala kay Kim kasama ang isa sa mga walkie-talkie na nakita nito sa kabilang apartment. At sa sumunod na araw nag-usap sila sa walkie-talkie at si June ay natuwa nang muli nitong makausap ang isang tao. Pinasalamatan siya ni Kim sa pagkain at sinabi na kinain niya ito lahat at tumugon si June na dapat siya ang magpasalamat dahil iniligtas nito ang kanyang buhay. Ngunit nagpakumbaba si Kim na hindi nito niligtas ang kanyang buhay at sinabi na nais niya pa mabuhay at binigyan lamang siya nito ng dahilan para magpatuloy. Ngumiti si June at sinabing kung hindi pa rin dahil sa kanya malamang ay wala na siya. Binago nila ang usapan at nagsimulang magluto ng magkasabay at nagbabahagi ng mga magandang usapan sa buong araw. Inamin ni Kim na siya ay natatakot sa matataas at tumugon si June na paano ito natakot sa mataas kung hindi naman ito natatakot sa zombie. Tumawa si Kim at tumugon na hindi na tao ang tingin nila sa kanila kaya madali na sa kanya na pumatay nito. Nang biglang narinig ng dalawa na tila parang may ulan at nasabik sila na mag-ipon ng tubig ngunit mabilis nilang napagtanto na hindi ito ulan. At ito ay tunog ng malaking kawang ng mga zombie na patungo sa gusali at dahil natarante pareho silang bumagsak sa lupa at sinubukan na huwag gumawa ng ingay ngunit aksidenteng natomba ni Kim ang isang mesa na umakit sa atensyon ng mga zombie patungo sa kanya. At dahil natakot sinabi nito kay June ang nangyari at hindi nag-alinlangan si June at gumawa ito ng isang distraction na plano at tinawagan nito ang telepono ng isang apartment sa gusali ni Kim. Ang tunog ng telepono ay umakit sa mga zombie papalayo sa apartment ni Kim at nagbigay sa kanya ng oras. Napagkasunduan ng dalawa na oras na para tumakas sa gusali at humanap ng mas ligtas na lugar. Naniniwala si Kim na ang 8 palapag na gusali sa malapit ay walang mga zombie at pinagmamasdan na niya ito sa loob ng ilang araw at walang nakikitang paggalaw. At dahil determinado nagpa siya si Kim na magtungo na mag-isa habang itinali nito ang isang lubid sa kanyang sarili at lumabas mula sa bintana. At sa kanyang pagbaba nakaharap nito ang ilang zombie ngunit nilabanan niya ang mga ito gamit ang kanyang sandata at lakas ng loob. At sa kabila ng kanilang dami hinarap niya ng mahusay ang mga ito at namangha si June sa nakita niya.
Kinuha nito ang baril na nasa lupa, ngunit sa oras na papatayin siya ng zombie nagmadali si June sa kanyang likuran at sumama sa labanan. Nagawa nila makatakas at tumakbo patungo sa gusali at sa oras na nasa loob mabilis nilang isinara ang pinto, ngunit ang salamin ay mahina at hindi rin ito magtatagal. Sinimulan ng mga zombie na basagin ito at si June at Kim ay mabilis na nagmadali sa elevator at nagawa ito sa tamang oras. Narating nila ang ika-8 na palapag at nagsimulang suriin ang hallway at walang sinyales ng mga zombie. Sinubukan nilang buksan ang ilan sa pinto ngunit lahat ay nakasarado pagkatapos ay nakita nila ang isang zombie na papalapit mula sa likuran. At sa loob ng segundo isang kawang ng mga zombie ang lumitaw at sinira ni June ang isang bakal na gate sa buong hallway upang pigilan ang kawang at nagsimulang umatake. At kalaunan nagawa ni Kim na buksan ang isa sa mga pinto ng apartment ngunit tila may umila sa kanya mula sa loob habang ang taong yun ay naghagis ng smoke grenade upang takpan ang kanilang paggalaw at tinawag si June na sumunod sa kanya. At sa ilang sandali nakahanap sila ng kaligtasan ngunit si Kim ay naghihinala at nagtanong kung sino ang lalaki. Pinakilala nito ang kanyang sarili bilang Siyang at sinabi na dapat silang magpasalamat sa kanya. Si Kim ay nalilito pa rin at sinabi nitong sigurado siya na walang tao sa ika-8 na palapag. Tumugon si Siyang na akala niyang siya na lang ang nabubuhay sa lugar na yun habang inalok niya ang mga ito ng tubig ngunit nag-aalinlangan si Kim hanggang sa uminom ito sa kaparehong bote. Inalok din sila ni Siyang ng pagkain at sinabing kainin nila ito habang hinihintay nila ang rescue team at ang dalawa ay nagulat dahil paparating ang isang rescue. Pinaliwanag ni Siyang na nakita niya ito sa TV at si June na napuno ng tuwa ay niyakap si Kim at pakiramdam na may pagkakataon na silang makaligtas. Ngunit ilang minuto ang lumipas si June ay biglang bumagsak at siya ay pinatulog at lumalabas na nilagyan ni Siyang ng droga ang pagkain at hindi rin nagkaroon si Kim ng pagkakataon na gumalaw. Kinaladkad ni Siyang si Kim sa buong sahig patungo sa isang silid at itinali siya at ikinulong ito sa loob. At nang magkamalay si Kim nakita nito ang kanyang sarili nakaharap ang isang zombie na nakagapos sa tabi niya pagkatapos ay narinig nito ang boses lalaki mula sa likod ng pinto. Sinimulan nitong pakawalan ng zombie patungo sa kanya at nakakagulat inihayag ni Siyang ang katotohanan at ang zombie na ito ay ang dati niyang asawa at nais nito na pakainin siya ng tao para mabuhay kaya nito ikinulong si Kim sa loob. At sa mga sandaling yun nagising si June at itinutok ang baril sa lalaki at tinawag siyang halimaw at sinabi ni Siyang na sinusubukan lang nito iligtas ang kanyang asawa mula sa kamatayan. Pagkatapos ay binitawan nito ang tali ng zombie at sinabi na hayaan nitong kainin si Kim at hahayaan siya nitong mabuhay. Nakiusap ito kay June na pumayag ngunit nagpumigla si June na hawakan ng tali habang nadulas ito sa kanyang kamay at ang zombie ay lumapit kay Kim na sumigaw sa labis na takot. Pinilit ni June na buksan ang pinto at itinulak siya ni Siyang sa sahig at pagkatapos ay biglang tumahimik si Kim. At sa pag-aakalang tapos na binuksan ni Siyang ang pinto, ngunit ang kanyang zombie na asawa ay umatake sa kanya. At sa mga sandaling yun kinuha ni Kim ang baril at itinutok sa kanila at hinayaan lamang ni Siyang na kainin siya ng kanyang asawa at inali ang kanyang sarili ng buong puso. At si Kim na walang pagpipilian ay kinalabit ang gatilyo at parehong pinatay si Siyang at ang asawa nito ngunit umalingaw-ngaw ang baril sa gusali at bawat zombie sa lugar ay narinig ito. Nagsimula silang magtungo sa apartment habang narinig ni Kim at June ang maraming yabag na paparating sa kanila at natakot sila na baka ito na ang katapusan. Binigay ni Kim ang baril kay June at nakiusap na barilin siya nito at si June na nag-alinlangan at natakot ngunit bago pa ito may gawin bigla nilang narinig ang tunog ng helicopter mula sa itaas. Nagmadali sila sa bintana at nakita ang mga helicopter ng militar at mabilis silang nagtungo sa rooftop at naghagis ng smoke grenade bilang signal at nilabanan ang mga zombie sa kanilang daan. At habang umakyat sila sa hagdanan si Kim ay nadulas at nahulog ngunit iniligtas siya ni June at sumigaw na mauna siyang umakyat at pigilan ang mga helicopter. Narating nito ang rooftop ngunit sa oras na makasunod si June at isara ang pinto ang helicopter ay nakaalis na. Tumayo si June at hindi makapaniwala habang sumisigaw ito at nagmamakaawa para sa tulong. Ang mga zombie ay nakapasok sa pinto ng rooftop at sumunong patungo sa kanila at binaril ni June ang dalawa sa mga huling bala nito. At sa oras na yayakapin nila ang kamatayan isang helicopter ng militar ang biglang lumitaw at nagpaputok sa mga zombie at binaril ng mga sundalo ang bawat isa sa kanila at mabilis na tinulungan ng dalawa na umakyat sa helicopter at nagawa nilang makaalis ng ligtas. At habang lumilipad sila sa lungsod narinig nila ang isang broadcast at inanunsyo na 50,000 na tao ang nahawaan at ang lungsod ay hindi na maaaring matirhan. Sinabi rin sa broadcast kung paano nadiskubre ng militar ang lokasyon ni June at salamat sa litrato na inilagay nito sa online kung saan nagtapos ang kwento. Maraming salamat mga idol.